Bes, ang dumi naman ng paa mo. Saan ka ba galing? Sa labas kanina, umuulan nga 'di ba? Dumaan ako dun sa may baha tapos medyo maputik. Nagpunas naman ako ng paa ko kanina dyan sa may basahan. Oy, bakit kulay itim yung paa mo? Isinampa mo pa sa kama. Mangangati tayo niyan eh. Ayoko pa naman ng malupa yung hihigaan ko, tapos marumi pa. Kapapalit ko lang kaya ng sapin. Okay lang yan, paa lang naman yan. Bukas na lang ako maghuhugas kapag maliligo na ako. Di yan, bakit ka naman mangangati niyan? Sa amin nga kahit isang linggo hindi pagpagan yung higaan, okay lang eh. Sumasampa pa dun yung mga pusa galing din sa labas. Wala naman naging galisin sa amin. Arte lang yan, bes. Inaantok na ako. Tulog na tayo. Hindi kasi ako sanay ng ganyan, Bes. Mabilis lang naman maghugas ng paa. Sige na, Bes. Ayan lang yung banyo, oh. Makakatulog ka ba niya ng ganyan karumi ang paa mo? Minsan, nasosobrahan ang pagiging komportable ng magkakaibigan. Nawawala na ang respeto sa isa't isa. Dahil ganon ang nangyari sa magkaibigang Vanessa at Marge. Sa sobrang komportable ni Vanessa, para bang kahit na personal na gamit ng kaibigan, kailangan niyang makialam. Pero lahat ng bagay na sobra, may matinding kapalit. Ano kaya ang kaparusahan na nababagay para sa walang modo na kaibigan? Good morning, Lola Saming! Ganda naman ng lola namin na yan, Oh, ano ginagawa mo rito? Ang aga mo naman pumunta. Di ba nagaya ka palang mamayang gabi? Hindi pa nga ako pumapayag eh kasi nga walang bantay si Lola. Tsaka day off ko ngayon. Gusto ko sana magpahinga lang. Para hindi ka na makatanggi, sinundo na kita. Sabay na lang tayo umalis mamaya. Anong ulam nyo? Ang sarap niya na. Hindi pa kasi ako kumakain eh. Kuha lang muna ako ng plato ko. Sino nagluto nito? Ikaw po ba, Lola Saming? Ang sarap panigurado mapaparami kain ko nito. Konti lang sinaing ko kasi nga akala ko kami lang ni Lola ang kakain. Hindi ka naman nagsabi kasi na mapapaaga ka. Para sana nagdagdag pa ako ng niluto ko. Kasi tinatanong kita, sabi mo, hapon ka pa pupunta. Okay lang yan. Konti lang naman kayo kumaing dalawa eh. Ang mahalaga niyan, may makakain tayo. Tara na! Hindi na napigilan ni Marge ang kanyang kaibigan. Ganon kasi palagi si Vanessa. Wala namang problema sa kanya na magpakain ng kaibigan, kaso madalas hindi naghihinay-hinay si Vanessa. Kahit na alam niyang kaunti lang ang nailuto, kakain siya hanggat sa kaya niyang kainin nang hindi niya iniintindi kung may ulam pa ba ang mga kasabay niya. Matapos nilang kumain, iniwan lang ni Vanessa ang pinagkainan niya at dumiretso sa kwarto ng kanyang kaibigan. Sa kama nito, doon siya humiga, habang si Marge ang naglinis at naghugas ng plato. Ang init naman, buksan ko nga aircon. Kaya ang sarap tumambay sa bahay ni na Marge. Libre ka na ng pagkain, libre ka pa ng aircon. Makatulog na nga muna. Sakto, ang sarap ng tulog ko nito at busog na busog ako. Pinagpatuloy ni Vanessa ang ganong pag-uugali. 10 taon na silang magkaibigang dalawa. Nasa kolehiyo pa sila noong nagsimula ang pagkakaibigan nila. Wala ring ibang naging kasundong kaibigan si Vanessa, maliban na lang kay Marge. Paano ba naman, kahit na anong gawin niya ay hindi umaapila ang kaibigan niya. Kaya ang buong akala niya ay ayos lang ang ginagawa niya at gano'n naman talaga ang tunay na magkaibigan. Lagi lang sinasabi ni Vanessa na ganun siya kakomportable sa bahay ni na Marge. At alam niyang tanggap naman siya nito at ng pamilya niya. Hindi naman daw kasi siya dinadala sa masama at mas lalong wala naman siyang bisyo. Isang hapon, pagka-uwi ni Vanessa sa trabaho, dumiretso siya sa bahay ng kaibigan niya. Wala pa nun si Marge dahil gabi pa ito uuwi. May susi pa nga si Vanessa ng bahay at kwarto ng kaibigan niya. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Lola Saming na nasa sala. Nanunood lang ito ng TV. Hello po, Lola Saming. Mano po? Wala pa po si Marge, no? Oo, ang aga mo nga magpunta. Wala po kasi akong pasok bukas kaya dito muna ako. Hindi ka na lang nagpaampon sa amin. Sabi ko nga po kay Marge na ampunin nyo na lang ako eh. Sa bahay kasi wala akong sariling kwarto tapos ang init pa.
Wala kaming aircon. Buti dito, laki ng kama ni Marge tapos may aircon pa. Sige po, magbibihis lang ako ha. Walang dinadalang damit si Vanessa sa bahay ng kanyang kaibigan kapag sinabi niyang magbibihis siya. Ang gagawin niya ay pipili lang siya sa mga damit ni Marge. Marami namang damit ang kaibigan niya kaya wala naman daw yung problema. Ano kayang magandang gamitin na sabon dito pang hilamos? Ay, ito yata yung skincare ni Marge, yung galing sa Korea. Mahal tong ganito eh. Dumating na pala to. Maganda kaya to sa muka? Masubukan nga. Sabon yun sa mukha na dapat ay para lang sa paggamit ng iisang tao. Ang ginawa ni Vanessa, mismong sabon ang kinuskus niya sa mukha niya. Matapos niyang gamitin yun, inilapag niya lang basta kaya nahulog sa inidoro. Dinampot niya, hinugasan lang saglit at ibinalik sa lagayan. Matapos nun, kahit na personal na pamuna sa mukha ni Marge, ginamit niya rin. Lahat ng makita niya sa kwarto na pwede niyang gamitin ay pinakikialaman niya, maging ang lotion at ang pabango. Pagkatapos nun, lumabas na siya para naman magpunta sa kusina. Wala si Lola Saming, mukhang nasa loob lang ito ng kwarto. Ano kayang kakainin ko ngayon? Parang masarap ang ice cream ngayon ah. Uy, sakto, meron pa isa rito. Teka, ano pa ba magandang partner nito? Ay, ito naman. Saka ito pa pala. Tapos tamang nood ng Netflix. Panalo! Sarap buhay! Ang sarap talaga magkaroon ng kaibigan na may kaya sa buhay. Talagang sa kama pa ni Marge siya kumain. At kahit na matuluan ng kumot, wala siyang ginagawa. Hinahayaan niya lang ito. Kahit na alam niyang sobrang arte ng kaibigan niya. Maya-maya lang din ay umuwi na si Marge. Alam niyang naroon ang kaibigan niya dahil sa sapatos na nasa labas. Tara, kain tayo! Kaso, naubos ko na yung ice cream. Hala ka, bakit dyan ka naman sa kama ko? Sabi ko ayaw ko may kumakain sa kama, di ba? Tsaka yung ice cream ba yan doon sa may ref? Iniisip ko pa naman na kainin yan ngayon pag uwi ko. Oo, kinain ko na. Ang galing ah. Iisa lang pala iniisip nating dalawa. Gusto mo ng ice cream tapos biglang gusto ko rin. Kaya magkaibigan tayong dalawa eh kasi pati yung iniisip mo, iniisip ko na rin. Natapunan lang tong kumot mo pero okay lang yan kasi matutuyo din naman to. Wala rin namang langgam dito sa inyo. Damit ko yung suot mo? Oo, ang komportable pala suotin nito no. Kaya pala ganito yung mga binibili mo. Sige na, pahinga ka na para magluto ka na ng pagkain natin. Nagugutom na si Lola Saming. Bakit? Wala ka bang pasok bukas? Dito ka matutulog? Day off ko, di ba? Nagpalit ka ng day off? Ah, oo pala. Nakipagpalitan lang ako doon sa kasama ko kasi may gagawin daw siya sa day off ko. Kaya yun na lang daw kukunin niyang off. Okay naman sa akin. Gusto ko rin magpahinga eh. Sige pala, tanggalin mo yung kumot, ipapalaba ko na lang yan. Magpapalit ako. Ayoko nung ganyan eh. Baka mangati ako, tsaka hindi ako sanay na ang dumi ng hihigaan ko. Arte yan. Hindi naman yan nakakamatay no. Kaya ang sakitin mo kasi naman ang selan mo. Kailangan medyo may dumi rin para panlaban sa germs. Okay na yan. Huwag na yan palitan. Nasaan yung remote ng aircon? Hihinaan ko lang at ang lamig sobra. Tsaka nagtitipid kasi ako eh. Kaya hindi ko gaanong binubuksan. May electric fan naman. Di yan. Mas mahal pa nga kapag fan lang ang gamit. Saka kapag pinapatay mo yung aircon mo, mas lalaki yung bills mo niyan. Okay na yan. Buong magdamag lang naman. Saka bukas ng umaga papatayin naman na yan. Ang dami mong pera kaya. Ganyan ba kapag mayayaman ang kukuripot? Ay, oo nga pala. Ang ganda sa mukha ng sabon mo. Anong sabon? Yung ano, yung kulay white doon tapos may lotus yata yun o rose. Yung nakatatak sa gitna. Di siya ganong mabango pero parang natanggal niya yung dumi sa mukha ko. Yung galing sa Korea na order mo. Tapos i-partner pa yung moisturizer. Pati ba yun ginamit mo? Sinubukan ko lang naman. Alam mo naman na para na tayo magkapatid, di ba? Wala kang kapatid na babae, kaya ako na yun. Ganito talaga kapag sobrang close sa isa't isa. Yung kakilala ko nga naghihiraman pa sila ng toothbrush. Ang tagal na nating magkaibigan. Hindi ka pa ba komportable sa akin? Ano kasi yun eh. Ang unhygienic kasi kung pati sabon naghihiraman. Pang-personal kasi yun. Lalo na may mga skin disease na hindi nakikita agad pero nakakahawa.
OA naman yan. Hoy, malinis naman ako, no? Wala naman akong sakit na nakakahawa, wag ka nga dyan. Saka kung may nakakahawa akong sakit, sana nagkahawahan na tayong lahat. Wala yan, sabon lang yan. Para saan ba ang sabon? Pantanggal ng germs. Oh, hindi naman dun mabubuhay ang germs, no? Mamamatay din kasi nasa sabon sila. Okay na yan, bes. Huwag ka na dyan mag-overthink. Ikaw talaga. Kaya kapag may jowa ka, lagi kayo nag-aaway kasi panay ka naman overthink. Ay, speaking of jowa, ano, kumusta na kayo nung manliligaw mo? Yee, balita ko kayo na. Hindi pa, pero bala ko pa lang siyang sagutin next week. Wow, talaga ba? Hindi ba yan sobrang bilis naman? 2 weeks ka lang niyang niligawan? Jowang-jowa yan? Hindi naman ako masyadong naniniwala sa ligawan. Gusto ko, kung makikilala ko siya, yung kami na hindi yung sa ligawan na parte. Saka, okay naman siya. Pinakilala niya ako sa mama niya. Sa bagay, tama ka naman. Maganda ka nga, easy to get ka naman. Hindi, joke lang. Biro lang. Maging sa mga pananalita ni Vanessa, minsan dinadaan niya sa biro kahit na alam niyang makakasakit yon sa kanyang kaibigan. Ang akala kasi niya, lahat na lang ay ayos lang. Kahit na iba naman talaga ang nararamdaman ni Marge sa pagkakaibigan nila. Lahat ng ayaw ni Marge, yun ang ginagawa ng kaibigan niya. Gusto niyang maging bukas sa pagpuna pero ginagawa lang yung biro o katatawanan ni Vanessa. Dahil lagi niyang iniisip na ganon ang magkaibigan. Dahil ganon niya yun nakikita at gustong maramdaman. Lagi ring sinasabi ni Vanessa na ganon kasi ang mga kakilala niya na matagal nang magkakaibigan. Ang pinapaliwanag ni Marge, may mga bagay daw kasing dapat respetuhin lalo na kung mga personal at pribado na bagay. Pero walang pinapakinggan si Vanessa. Masyado lang mabait si Marge kaya hindi niya mapagtabuyan ang kaibigan. Alam niya kasing wala naman itong ibang kaibigan at kahit sa pamilya nito ay may problema siya. Lagi na lang umiintindi si Marge habang siya hindi nakakatanggap ng pag-unawa mula sa matalik na kaibigan. Isang araw, walang pasok sa trabaho si Vanessa. Ayaw niyang tumambay sa bahay nila kaya doon na naman siya sa bahay ng kaibigan niya. Hello po, Lola Saming! Nandito na naman ako! Wala namang bago doon. Nagiging magkahawig na po tayo. Lagi ba naman tayo magkasama eh? Ay, ano po yan? Balikbayan boxes po ba yan? Lahat po yan kay Marge? Ah, yan yung padala ng kuya niya. Wow, pwede na kaya yan buksan? Ay, hindi ko alam. Basta ang sabi ni Marge, kapag dating daw ni LV yan bubuksan. Baka po yung isa dyan kay Tita LV. Meron dyan isang box kay Marge. Kasi narinig ko nun, magpapadala daw si kuya niya sa kanya ng mga sapatos at damit eh. Ay, abat, teka nga at may kukunin ako sa kwarto ko. Isinantabi na muna ni Vanessa ang kagustuhan niyang buksan ang kahon na nakapangalan sa kaibigan niya. Pumunta na lang muna siya ng kusina para kumuha ng makakain. Nagluto siya dahil walang natirang ulam. Iba naman din kasi ang kinakain ng matanda kaya nakabukod na yun. Ayaw din ni Vanessa yung ulam kung sakali man. Matapos niyang magluto, iniwan niya lang sa lababo ang pinaglutuan niya. Hindi niya pinunasan maging ang kalat na dulot ng pagluluto niya. Matapos niya ring kumain, iniwan niya sa lamesa ang plato na may natira pang kanin at ulam. Kasunod nun ay nagtungo na siya sa kwarto ng kanyang kaibigan. Binuksan ang aircon at saka siya natulog. Sobrang sarap at komportable ng tulog niya. Hindi niya namalaya na gabi na. Nakauwi na si Marge. Bes, gising na. Hindi ka ba uuwi sa inyo ngayon? Anong oras na ba? 7:30 na ng gabi. Gabi na pala. Di na, dito na lang muna ako matutulog. Wala pa naman akong pasok bukas eh. Ikaw ba yung kumain dun sa kusina? Sa kusina naman talaga kumakain, Bes. Ano ka ba? Hindi ba? Ibig ko sabihin, yung hindi nagligpit ng pinagkainan doon. Ah, oo. Hindi ko muna kasi niligpit kasi mamaya na sana. Matutulog nga lang sana ako kaso ang haba ng tulog ko. Ang sarap kasi sa kama mo, ang lambot. Tapos ang lamig pa. Pinatay mo aircon? Napanis na yung pagkain na naiwan dun sa plato. Nangamoy yung kusina. Tapos yung mga pinaglutuan doon, dagtutong na.
Sana binabad mo man lang. Nakakahiya naman kay Lola. Ganon yung bungad. Hindi naman nagalit si Lola Saming. Saka hindi naman yung palakibo, di ba? Kaya sigurado okay lang yun. Linisan ko na lang ba? Hindi na. Tapos ko na linisan. Sa sunod kapag kakain ka, ligpitin mo yung pinagkainan mo naman. Natulog ka na pala, iniwan mo lang dun. Bawal din naman kasi ako maghugas ng plato. Bakit? Malas daw yun. Kailangan matulog muna ako sa bahay nyo. Kasi kapag bisita na hindi pa nakatulog sa bahay, mawawala yung swerte nyo. Ayoko naman malasin ang buhay mo, di ba? Kaya natulog muna ako. Kako, pagising ko na lang ako maghuhugas ng plato. Kaso, naunahan mo naman ako. Saka nakita naman yun ni Lola mo eh. Inaaya ko pa nga siya kumain pero sabi niya kumain na siya. Nakita niya rin yun na iniwan ko. Kaya nga hindi kumikibo si Lola mo kasi nga alam niya yung mga pamahiin na ginagawa ko. Hindi naman ako naniniwala sa mga pamahiin na ganyan. Tsaka ilang beses ka naman na kaya nakatulog dito sa amin. Hindi ka naman bisita kung tutuusin. Grabe ka naman, Bes. Di yan. Wala na, nagising na ako. Hindi na ako makakatulog niyan mamaya. Okay lang, wala pala akong pasok. Nakita mo yung mga balikbayan boxes doon? Kailan yun pwede buksan? Hindi naman sa akin yun. Nakapangalan lang yun sa akin. Sabi ng kuya mo meron ka doon, di ba? Sabi nga rin ni Lola mo na hinihintay mo lang si mama mong dumating para pwede na yun buksan. Kailan ba pupunta rito si tita? Miss ko na rin siya ha. Hindi ko alam. Baka bukas pa yun. Pero may pasok ako sa trabaho bukas kaya ewan ko. Andito naman ako bukas eh. Sabihin mo na lang kay tita na may makakasama pa rin naman siya kapag andito siya. Uy, ako yung nagbabantay sa lola mo ha. Kahit pa sabihin mo na may CCTV dyan sa sala para mamonitor mo lola mo, malaki pa ring tulong na nandito ko. Ganito ko kabait na kaibigan sa'yo. Wala kang makikilala na kagaya kong kaibigan, no? Hindi naman yun ang concern ko. Yung sa pinagkainan mo, wala ka naman sa resto para iwan lang. Ay, oo pala. Akala ko nasa resto ko. Hayaan mo na. Sa susunod na lang. Nilinisan mo naman na yun, di ba? Napapabuntong hininga na lamang si Marge sa nagiging usapan nilang magkaibigan. Kahit anong tino lang sasabihin niya, binabaliwala lang ni Vanessa. Dahil akala ng kaibigan niya ay palaging ayos lang ang lahat dahil hindi marunong magalit si Marge. Kahit na naiinis na ito, lagi pa ring mukhang malambing ang boses. Isa pa, hindi naman siya pinapagalitan kahit ng lola ni Marge. Dahil gabi na noong nagising si Vanessa, hindi na siya nakatulog pa. Nasa sala lang siya nanonood at malakas pa ang volume. Grabe, ano ba yun? Grabe ang tawa ko sa palabas na to. Ayun pa. Ang sakit ng tiyan ko kakatawa. Para bang nakatira lang mag-isa si Vanessa sa bahay para maging ganun siya kaingay. Wala man lang konsiderasyon sa mga kasama niya sa bahay. Hindi niya pa yun bahay. Bahay pa ng kaibigan niya. Maya-maya pa, lumabas si Lola Saming. Mukhang nagising ito sa ingay ni Vanessa. Pero hindi niya ito sinita. Ang ganda ng pinapanood ko, La. Tingnan mo to. Bukakang masaya ka dyan. Opo, grabe nga yung tawa ko eh. Gising pa po pala kayo? 9:00 pa lang natutulog na ako. Ah, nagising lang po kayo. Bakit po? Naiihi po ba kayo? Hindi ko alam. Pumasok na sa loob ng kwarto si Lola Saming at maya-maya si Marge naman ang lumabas. Pupungay-pungay pa ang mga mata nito na halatang nagising sa ingay ni Vanessa. Bes, pahinaan naman ang volume. Hala, malakas ba? Magigising ba ako kung hindi? Nakakatuwa naman kasi itong pinapanood ko. Ang pangit kapag mahina ang volume, hindi ko gaanong marinig. Sige, hihinaan ko na lang. Paligpit na lang din ang kalat mo dyan kapag tapos ka na manood. Kahit na pinagsabihan na si Vanessa na ligpitin ang mga pinagkainan niya, hindi niya pa rin ginawa. Iniwan niya pa nga ang kumot sa sofa at iniwan niya ring bukas ang electric fan. Pumasok siya sa kwarto ng kaibigan. Natulog siya sa tabi nito. Pero hirap siyang makatulog kaya ang likot niya. Mayat maya siya nagpapalit ng pwesto ng higa. Minsan pa, ginagawa niyang dantayan si Marge. Ang likot mo naman matulog, Bes. Tsaka wag mo naman akong tandayan. Ang bigat mo kaya. Huwag kang magulo. Anong oras pa lang? Ang sakit ng ulo ko. Pagising-gising ako. May trabaho pa ako.
Mamaya tutunog na yung alarm ko. Hindi pa rin natigilan si Vanessa hanggang sa nakuha niya ang antok niya. Mukhang sarap na sarap siya sa tulog dahil hindi niya namalayan na umalis na ang kaibigan niya. Tanghali na siya nagising. Paglabas niya, naabutan niya ang ina ni Marge na nagwawali sa sala. Nililigpit ang mga kalat na pinagkainan niya kagabi. Good morning po, tita. Ay, good afternoon po pala. Kararating niyo lang po. Sa sobrang pagkakomportable ni Vanessa, iniisip niya na rin na pamilya na siya ng pamilya ng kanyang kaibigan. Sinabi ng ina ni Marge na may dala siyang pagkain. Kumain na raw si Vanessa. At hindi naman nahiya ang dalaga, ni hindi siya nagdalawang isip na kumain talaga. Halos maubos na nga niya ang dalang pagkain ng ginang. Matapos nun, itinambak niya lang sa lababo ang plato niya. May mga nakatambak na plato sa lababo, mukhang yung pinagkainan pa kanina. Naroon din kasi ang pamangkin ni Marge at yun ang pinaghugas ng pinggan. Nung kinagabihan, andoon pa rin si Vanessa. Hinihintay niyang umuwi ang kanyang kaibigan para naroon din siya kapag binuksan ang mga kahon na galing ng ibang bansa. Ayan na pala si Marge eh. Hello, Bes! Hindi ka pa pala umuuwi? Hindi pa. Dito muna ako, mamaya na ako uuwi. Sabi ni tita, wag na raw muna ako umuwi eh. Mamaya na lang daw. Dami pa namin pinag-uusapan kasi. Mano Paula, kumain na po kayo? Tapos na apo. Ikaw, kumain ka na doon. May dala ang mama mo na paborito mo, yung tupig. Ay, hala wala na. Ubus na ata yun. Kinain namin ng pamangkin mo kanina. Mayroon akong itinabi para sa'yo, apo ko. Alam ko kasi na mauubos yun, kaya itinabi ko na kaagad. Ah, yung pala meron pa. Masarap nga yun, Bes. Halata nga na nasarapan ka. Opo minsan lang din po kasi ako makakain ng ganun. Tara na po tita, buksan na natin yan. Tingnan na natin kung anong laman yan. Ang sabi nga ng iba, kahit daw ang taong walang hiya ay mahihiya sa pag-uugali ni Vanessa. Pero kapag ganon ang sinasabi sa kanya, tinatawanan niya lang. Minsan, sinasabi niya na ganon talaga kapag tanggap ng pamilya ng kaibigan ng isang tao. Mabuting kaibigan naman daw siya. Habang nagbubukas ng mga kahon, nakikisabay pa si Vanessa na manguha, lalo na doon sa mga walang pangalan. May mga pabango, may mga damit, bag at kung ano-ano pa. Yung iba may mga pangalan. Kahit na tipo niya, hindi niya hinihingi. Kapag walang pangalan, ibig sabihin nun, pwedeng ibigay sa kung sino man o sa mga kamag-anak nila. Doon na umiiksena si Vanessa. Ang ganda nito Pwede to pampasok sa office Wala namang pangalan. Okay na lang to, tita. Salamat talaga, ang bait niyo po. Ang swerte ko talaga magkaroon ng pamilya na gaya niyo. Parang pangalawa ko na rin po kayong mama. Nahihiya naman pati ang mama ni Marge na tumanggi. Lalo na at mukhang nakakaawa ang mukha ni Vanessa kapag may hinihingi siyang isang bagay. Ang lola naman ni Marge, nakaupo lang sa isang gilid at siya ang nakatingin kay Vanessa. Siya ang nakakakita ng lahat ng kilos nito at kung paano magka-interes sa gamit. Kulang na lang makipag-agawan na rin siya kapag nakapangalan kay Marge. Natural na natural siya kung kumilos. Akala mo talaga ay parte siya ng pamilya. Ayaw lang kasi ni Marge na makasakit ng damdamin, kaya hinahayaan na lang niya ang kanyang kaibigan. Lumipas pa ang ilan pang mga linggo, isang beses na lang kung magpunta si Vanessa sa bahay ng kanyang kaibigan, lalo na kapag walang pasok sa trabaho. Pero hindi na ron natutulog, hanggang sa isang araw, pumunta na naman si Vanessa sa bahay ng kaibigan. Oh, ano naman yung nakasabit sa leeg mo? Ito? Vape to. Huwag ka dito magpausok, Bes. Masama sa kalusugan yan. Di naman, kasi hindi naman to sigarilyo, no? Iba nga yung lasa nito tapos ang bango pa. Tingnan mo, amuyin mo. Ano ba? Sa mukha ko pa talaga binugang mo yung usok. Patayin mo nga ang aircon at buksan mo yung bintana. Si OA naman siya, Bes, ano ba? Tigilan mo na muna. Huwag naman sa mukha ko. Alam mo naman na hindi ako makahinga kapag ganyan ang naaamoy ko. Ang bango kaya. Amoy watermelon. Grabe, sakit sa ilong.
Grabe ka naman. Hindi naman to nakakamatay, no? Mas mabaho pa nga amoy ng usok ng sasakyan. Kaya mo nga yung polusyon sa labas eh. Okay lang yan. Huwag ka na lang magpausok, lalo na kapag nandyan si Lola. Matanda na yun, sensitive na yun sa mga ganyan. Opo, madam. Ating-ate ka dyan ah. Mas matanda ka lang naman ng 1 taon sa akin. Tara, gala tayo. Walang kasama si Lola. Bakit? Iniiwan mo naman talaga siya mag-isa dito ah. Oo nga, pero kasi kapag ganito day off ko, ayoko siyang iwan. Saglit lang naman tayo. Ako na magpapaalam kay Lola Saming. Bago lumabas ng kwarto si Vanessa, nagpausok na naman siya gamit ang kanyang vape. Ibinuga niya sa mukha ng kaibigan saka siya tumawa ng malakas. Paglabas niya, naabutan niya ang matanda na nakatayo lang malapit sa may kwarto kung nasaan sila. Nakita pa ni Lola Saming ang usok na galing sa bibig ni Vanessa. Lola Saming, papayagan niyo naman po si Marge na lumabas, no? Kung gusto niya. Oh, narinig mo? Kung gusto mo lang naman daw. Libre mo kaya ako, bes? Kasasahod mo lang din, di ba? Oo nga, pero wala na akong pera eh. Ice cream lang, ganun. Tara na. Sumama na lang si Marge dahil kapag hindi siya pumayag, kukulitin lang siya ng kaibigan. Kakaiba pa naman kung mamilit si Vanessa. Kahit na ayaw ng isang tao, ipinagpipilitan niya talaga. Ilang taon nang nagtitiis si Marge pero hindi naman niya kayang hindi na makipagkaibigan kay Vanessa. Kaya lahat ng hinaing ni Marge, sa lola niya lang sinasabi. Hindi rin kasi palakibo ang matanda. Hindi gaya ng ibang mga lola na madaldal o kung ano-anong sinasabi. Marahil ay nasa lahi na nila ang hindi kumikibo kahit na ayaw na nila ang ginagawa sa kanila. Siguro dahil lang sa ayaw nilang makasakit ng damdamin ng iba. Minsan pa, pumunta na naman sa bahay ng kanyang kaibigan si Marge. Kapag yumaman tayo, ay ako lang pala, mayaman ka ni. Pili tayo ng isang bahay tapos doon tayo tumira. May bala ka pa bang mag-asawa o mag-aalaga ka na lang ng mga pusa? Oo naman, pangarap ko magkaroon ng sariling pamilya. Pwede naman yung sa iisang bahay tayo tapos kapag nagkaanak na rin ako, magiging BFF din sila ng mga anak mo. Parang ipagpapatuloy lang natin yung friendship natin nun, di ba? Ano sa tingin mo? Masaya yung ganun eh. Tapos kapag may anak ka na na babae o kaya lalaki, tapos sa akin din ganun, ipakasal natin. Gusto kita maging balae. Balae ba tawag dun? Para mas masaya tayo nun. Grabe naman, parang tayo na magdedesisyon para sa mga anak natin nun. Hindi ba pwede na sila nalang pumili kung sinong magiging kaibigan nila o kung sinong magiging asawa nila? Bakit? Ayaw mo ba na maging BFF ang mga anak natin? Kasi ganun tayo sa isa't isa eh. Kaya dapat itutuloy nila yun. Mas masaya nga yun eh kasi at least alam natin na yung anak natin may matinong kaibigan. Gaya nitong sa atin. Kaya may tiwala sa akin yung mga magulang mo. Kasi mabuti akong kaibigan. Gusto ko rin naman yun, pero sila na magdesisyon nun. Kasi paano kung iba na ugali ng mga kabataan? Sila ba naman ngayon ang bibilis mag-cut off ng tao kahit na kaibigan pa nila? Hindi yan. Dapat lang yan gawin natin ang lahat para sila lang ang maging magkakaibigan. Hindi pwedeng may ibang tao. Pwedeng may iba silang friends, pero dapat mga anak natin yung sobrang close kasi lalaki sila na magkakasama. Ganun naman yung pangarap natin nun, di ba? E di dapat ganun din yung gawin natin sa future. Tapos mga anak naman nila ang magiging mag-BFF. Ang saya kaya ng ganun. Ano yun? Bakit parang ang baho naman? Huh? Amoy patay na daga. Grabe ka naman sa patay na daga. Parang sobrang baho naman ang utot ko. Umutot ka? Naka-aircon pa tayo, buksan mo muna yung pinto. Okay lang yan, magkaibigan naman tayong dalawa. Ano ba naman yung utot lang? Kapag komportable ka na sa kaibigan mo, pwede ka nang umutot kahit na magkasama kayong dalawa. Bakit? Ikaw ba? Di ka ba umuutot? Kahit minsan, hindi naman ako umutot kapag andyan ka. O kahit na may ibang tao kasi nahihiya ako. Ang baho, ayan na naman. Inulit mo pa talaga, no? Masakit kasi yung tiyan ko kanina pa eh. Hindi ko naman mapipigilan ang sarili ko, no? Normal lang naman sa tao ang may amoy ang utot. Kahit pa pinakapogi at pinakamagandang artista sa buong mundo, mabaho rin utot ng mga yon, no? Ano ba yan? Ang baho talaga. Lalabas na nga lang muna ako. Magbanyo ka na kaya. Ilabas mo na yan para hindi ganyan na pinapaamoy mo pa sa akin. OA naman talaga nitong babae na to eh. Lahat naman sana ng tao umuutot.
Baka nga nilalanghap mo pa utot ng jowa mo eh. Nagbanyo na lang si Vanessa at talagang sobrang sakit ng tiyan niya. Maaamoy din ang banyo matapos nun. Kinuha niya pa ang sabon na abot niya lang at yun pa ang ginamit ni Marge sa katawan niya. Medyo mabango kasi ang sabon na yun. Wala namang pakialam si Vanessa dahil sabi nga niya ayos lang kahit na anong gawin niya. Hindi naman daw magagalit si Marge sa kanya. Ilang buwan pa ang lumipas, laging kung ano-anong kadugyutan na lang ang ginagawa ni Vanessa. Minsan pa nga, galing siya sa labas, umuulan nun, maputik ang paanan niya. Hindi siya nagpunas ng paa, dumiretso siya ng higa sa kama. Kulay puti pa naman ang sapin ng kama ni Marge. Nung una, hindi pa yun napansin ng kaibigan niya. Nalaman na lang na marumi ang paa niya nang may kunin sa baba si Marge at saktong pag-angat ng mukha nito. Nakatapat sa kanya ang paa ni Vanessa. Bes, ang dumi naman ng paa mo. Saan ka ba galing? Sa labas kanina. Umuulan nga, di ba? Dumaan ako doon sa may baha tapos medyo maputik. Nagpunas naman ako ng paa ko kanina dyan sa may basahan. Saka tuyo na tong paa ko nung sumampa ko. Wala tong germs. Bakit kulay itim yung paa mo? Isinampa mo pa sa kama. Mangangati tayo niyan. Ayoko pa naman ng malupa yung hihigaan ko, tapos marumi pa. Kapapalit ko lang kaya ng sapin. Ilang beses ko na sinabi sa'yo na maglilinis ka lagi ng paa mo, di ba? Kasi laging marumi yan lalo kapag lagi kang nasa labas. Okay lang yan, paa lang naman yan eh. Bukas na lang ako maghuhugas pag maliligo na ako. Di yan, bakit ka naman mangangati niyan? Sa amin nga kahit isang linggo hindi pagpagan yung higaan, okay lang eh. Sumasampa pa dun yung mga pusa, galing sa labas. Wala naman naging galisin sa amin. Arte lang yan, bes. Inaantok na ako. Matulog na tayo. Hindi kasi ako sanay ng ganyan, Bes. Mabilis na naman maghugas ng paa. Sige na, Bes, ayan lang yung banyo. Makakatulog ka ba niya na ganyan karumi ang paa mo? Hindi ka ba nahihirapan yan? Oo naman, ang bilis lang matulog eh. Pikit mo lang yung mga mata mo na yan, makakatulog ka na. Saka hindi mo naman na yan mararamdaman pag tulog ka na, no? Minsan, bes, iwas din sa arte. Hindi talaga komportable si Marge sa ginagawa ng kanyang kaibigan. Pero kahit anong sabihin niyang maghugas ito ng paa, hindi pa rin talaga ginawa ni Vanessa. Natulog na lang din ang kaibigan niya kahit napakiramdam nito ay nangangati siya. Sa kalaliman ng gabi, bigla na lang nagising si Vanessa. Pawis na pawis siya, malakas ang tibok ng kanyang puso. Napatingin pa nga siya sa kaibigan niya kung gising pa ito, pero tulog na si Marge. Grabe naman yung panaginip ko, ang pangit. Kinabahan ako Akala ko totoong may matanda na sumasakal sa akin. Ay, makalabas nga muna at iinom ako ng tubig. Nanginginig pa ako. Bangungot siguro yun. Akala ko mamamatay na ako. Parang totoong panaginip ang nangyari kay Vanessa. Nanginginig pa nga siya nung tumayo siya. Pagpunta niya ng kusina, napasigaw pa siya matapos na may makitang imahe ng matanda na nakatayo sa pinto. Ano at napapasigaw ka dyan? Nakakagulat ka naman. Madaling araw sisigaw ka. Nakakatakot naman po kayo, Lola Saming. Bakit po kasi kayo dyan nakatayo? Para tuloy kayong multo dyan. Akala ko tuloy nakakita na ako ng kaluluwa. Kukuha lang sana ako ng tubig. Bakit kasi hindi ka nagbubukas ng ilaw? Mas nagulat nga ako at may tao. Akala ko tulog na kayo. Iinom lang po kasi ako. Hindi ko naman po alam na pupunta rin po kayo dito. Gising ka pa ng ganitong oras. Hindi maganda yan na nagpupuyat ka. Kahit bata ka pa, dapat inaayos mo ang tulog mo. Yun pa naman ang isa sa mahalagang kailangan ng katawan ng isang tao. Yung maayos at sapat na tulog. Nagising po ako eh. Ang sama po ng panaginip ko. Tapos nauuhaw ako kaya nagpunta po ako dito. Baka naman may pahiwatig sa'yo ang mga panaginip mo. Hindi mo lang binibigyan ng pansin. Wala naman po yun. Nanood kasi ako ng horror bago matulog. Minsan po kasi ganito ako pag natulog ako pagkatapos kong manood ng horror. Feeling ko isa na rin ako sa mga bida. Pero pagkatapos nun wala na po. Sige po, tulog na rin po kayo. Anong oras pa lang po
Hindi lang isang beses nangyaring nakapanaginip ng hindi maganda si Vanessa. Dahil kada makikitulog siya sa bahay ng kanyang kaibigan, laging masama ang panaginip niya. Minsan pa, wala si Vanessa. Natulog na naman siya sa kwarto nito matapos naiwan ang pinagkainan niya sa kusina. Habang natutulog ang dalaga sa malamig na silid, nakapanaginip siya ng isang matandang babae na nakabelo. Hindi niya nakikita ang mukha. Nakaupo siya, sa tapat niya may lamesa. May mga maruruming plato na may mga uod o mga insekto na nakakatakot. Umiiyak si Vanessa sa panaginip niya. Gusto niyang tumayo o tumakbo pero hindi niya magawa. Ang bigat ng katawan niya. At pinipilit sa kanyang ipakain ng matanda sa panaginip niya ang mga insekto, ang mga kakaiba at nakakadiring gumagalaw at buhay na insekto. Talagang lahat yon, ramdam niyang nakakain niya talaga. Nalalasahan niya. Kahit na masukasuka na siya, sinusuksok pa rin ng matanda sa bibig niya. Akala niya wala na yung katapusan hanggang sa ginising siya ni Marge. Inalog-alog siya nito para lang magising. Anong nangyayari sa'yo? Binabangungot ka ba? Hoy, ano? Ayos ka lang ba? Grabe, akala ko hindi na ako magigising. Humihingi ako ng tulong pero walang lumalabas sa bibig ko. Kumakain daw ako ng mga insekto. Nakakatakot. Tapos ang dami pa nun, nakalagay sa plato na sobrang dumi. Kinikilabutan ako. Baka naman napanaginipan mo yung mga kalat mo doon sa kusina. Iniwan mo na naman kasi yung plato mo doon. Tapos nakatiwangwang pa yung ulam ni hindi mo man lang tinakpan. Wala na, nilangaw na yon. May mga itlog na ng langaw akong nakita. Bukas ata yung bintana kaya pumasok. Di ba bes, ang sabi ko sa'yo kapag ganyan, isecure mo lagi yung makakain pa. Tapos natulog ka dito. Mamaya hindi pa ako dumating, ano na nangyari sa'yo. Sabi nga ni Lola na huwag matutulog kapag busog. Kasi pwede kang bangungutin. Hindi ka rin naman kasi nakikinig Liligpitin ko naman yun Pagising ko sana. Pagkatapos ko kasing kumain, antok na ako. Iidlip lang naman sana ako. Alam mo naman ako, di ba? Kapag dinalaw na ako ng antok, ang gusto ko matutulog na agad ako. Yung ligpitin, pwede naman din yun ipagpaliban saglit. Kaso kapag antok na, ang hirap na nun pigilan. Huwag mo naman ako pagalitan. Kung alam mo lang na muntikan na akong mamatay sa bangungot ko. Baka kaya siguro yon ang napanaginipan mo kasi ipapaalala sa'yo. Kaso nilinisan ko na. Lagi mo naman kasi iniiwan yung pinagkainan mo. Kahit ang dali lang naman sana nun ligpitin. Nakakaloka ka? Ang lala ng bangungot ko na yun. Grabe. Grabing kilabot ko. Parang hindi ko na yun makakalimutan sa buong buhay ko. Sana wag na yun maulit. Baka sa susunod matuluyan na ako. Ay, grabe talaga Ramdam ko na parang may gumagalaw sa bibig ko ngayon. Parang kinakain ko talaga. Ay, nakakaloka! Hindi yun makalimutan ng dalaga dahil para sa kanya, totoong-totoo talaga ang pangyayari na yun. Parang ang kahit nagising na siya, nalalasahan niya pa rin ang pinakain sa kanyang kakaibang insekto. Kahit nagising ang diwa niya, ayaw niyang makaramdam ng antok dahil baka kapag natulog siya, yun na naman ang mapanaginipan niya. Sa mga araw na lumipas, hirap na lagi sa pagtulog si Vanessa dahil natatakot na siya. Lagi niya yung iniisip. Lagi siyang puyat. Laging masakit ang ulo. Kaya nagkaroon din ng pagbabago sa kanyang timbang. Mabilis yung napansin sa kanya. Para atang nangangayayat ka, Vanessa. Hindi ka ba nagkakakain sa inyo? Hindi ka ba nagba-vitamins? Aba, alagaan mo ang katawan mo. Kaya nga po, Lole. Pansin ko rin yan sa kanya. Ang payat niya doon sa uniform niya. Nung nakaraan lang parang sobrang fit na fit yung damit niya. Ganun pa naman magandang katawan sa kanya. Kapag ganyan kasi mukha na siyang kalansay. Kumakain naman ako palagi, kaso hindi lang talaga ako nakakatulog ng maayos. Kaya ganito na ang laki ng binagsak ng katawan ko. Ikaw ba naman laging puyat at stress kakaisip? Dahil ba yan doon sa sinasabi mo na napapanaganipan mo? Yung matanda na nakabelo kamo na itim? Yung hindi mo makita yung muka? Yun pa rin ba yan? O iba na? Yung dun sa napapanaginipan ko nung nakaraan, yung mga insekto, simula nun parang ayoko nang matulog.
Nakakatakot kasi. Akala mo talaga totoong nangyari ah. Basta ramdam na ramdam ko talaga. Parang kada lulunok nga ako nun, akala ko nasa tiyan ko yung mga salagubang. Kaya kapag nakakakita ko nun, para tuloy ako natotroma. Sabi ko nga sa'yo na lahat ng panaginip ay ibig sabihin. Kung titignan at uunawain mo kung anong nais na iparating ng panaginip mo, maiintindihan mo paanong matitigil yung masamang panaginip. Nung panahon niyo po yun, Lola Saming. Sa mga henerasyon niyo po, ang hilig pong maniwala sa mga panaginip. Pero ngayon po sa amin, hindi na naniniwala na may ibig sabihin ng panaginip. Mga random na bagay lang po yun o iniisip ng tao. Ano yun? Ang baho na naman. Umutot ka na naman, no? Nasa harapan talaga tayo ng pagkain, bes. Talaga nga naman. Ang dali lang naman tumayo at lumayo konti. Tinatamad na akong tumayo. Hayaan mo mawawala rin yung amoy na yan. Saka hindi naman siya ganun kalala na sobrang mabaho. Ang baho pa naman ng utot mo. Sana tumayo ka tapos doon ka na lang umutot banda sa bukas na pinto. Paano na lang kung sobrang sensitive ng kasama natin? Baka mamaya sumuka na yon. Sa susunod, bes, wag ganito, ha? Ang cute mo talaga, Bes, no? Parang kahit na nagagalit ka, magte-thank you pa ako sa'yo. Ang lambing mo magalit eh. Hindi kayo magtatalo niya ng jowa mo kasi akala niya naglalambing ka lang. Pero, bes, seryoso yung sinasabi ko. Hindi kasi talaga maganda. Ayan, kapag nalaman mo kwento ni na Lola noong kabataan nila, baka hindi mo kaya mabuhay sa ganung panahon. Grabe naman, pati history madadamay pa sa utot ko. Oo na, sige na nga. Baka pati panahon ni Lapu-Lapu mapag-usapan pa natin eh. Ang sarap kaya lang hapi ng utot ko. Sabi nila doon nagiging close mga tao kapag nagkakaamuyan na ng utot. Tumawa lang si Vanessa at nagpatuloy na siya sa pagkain. Ang matanda naman ay mahinahon lang din na kumakain. Makikitulog na naman si Vanessa sa bahay ng kanyang kaibigan. Wala kasi siyang pasok kinabukasan at may usapan sila na aalis sila. Akala ni Vanessa magiging maayos ang tulog niya dahil maayos ang higaan. Pero bumalik na naman sa panaginip niya ang kakaibang matanda. Nasa loob naman sila ng isang silid. Walang pinto, walang bintana, walang kahit na anong butas. Maya-maya lang, may sumisingaw na sobrang baho, nakakasulasok. Hindi yun matiis ni Vanessa. Dahil walang paglalabasan ng amoy, sa kanya lahat napupunta. Kahit natakpan niya ang ilong niya, hindi umiepekto. Nakita niya ang matandang babae na nakatayo lang sa hindi kalayuan. Hindi na siya makahinga. Ilang sandali pa ay lumapit sa kanya ang matanda. Pinipilit na ibuka ang bibig niya at pahingahin siya gamit ang bibig. Ngunit nung ginamit niya yon sa paghinga, nalalasahan naman niya ang nakakasulasok na lasa. Mas masahol pa sa bulok. Ramdam niyang pinahihirapan siya. Alam niyang totoo na yung nangyayari at kapag hindi siya makahinga sa panaginip niya, baka tuluyan na rin siyang hindi makahinga sa totoong buhay. Nagwawala siya pero hindi siya makakilos hanggang sa ginising siya ni Marge. Hoy, ano ka ba? Binabangungot ka na naman. Nakakatakot ka naman. Buti na lang nagising ako dahil ang likot mo. Tapos parang may mahinang boses na lumalabas sa'yo. Akala ko mamamatay na ako. Diyos ko po. Ay, grabe. Bes, buhay pa ba ako? Ay, salamat naman. Ano na naman bang napanaginipan mo? Tungkol na naman ba saan? May matanda na naman eh. Yung nakaitim na belo. Tapos nasa isang kwarto kami. Tapos, basta, nakakakilabot. Hindi ako makahinga dahil sobrang baho nung naaamoy ko. Nakakatakot. Parang ayaw ko na matulog. Bigla-bigla na lang sumusulpot sa panaginip ko yung matanda na yun. Naiiyak na ako. Di na nga ako makatulog ng maayos eh. Baka naman kasi hindi ka nagdadasal bago ka matulog. Bakit? Lagi ka ba nagpe-pray bago ka matulog? Malamang. Kahit paggising ko, nagpe-pray ako. Baka kaya ganun ka managinip kasi wala kang gabay. Hindi ka naman kasi nangihingi eh. Dapat kahit na matutulog ka, bagong gising o kahit anong gawin mo, mag-pray ka pa rin para hindi ganyan na kung ano-anong masasamang elemento ang dumadalaw sa'yo.
Minsan pa naman, nakakatakot ang mga panaginip. Basta ako, kapag ganyan na, hindi ko gusto yung panaginip ko, nagpipray lang din talaga ako eh. Yun na lang kaya ang gawin mo ngayon. Di naman siguro. Lagi ko lang din siguro iniisip yung kaya napapanaginipan ko. Ay, nakaka-stress. Ngayon lang ako nagkaroon ng ganito kalala na problema. Tapos sa panaginip pa talaga. Babalik na ako sa tulog ko ha. 3 a.m. pa lang oh. Matulog ka na kung makakatulog ka pa ulit. Natatakot nga ako. Paano pa ako matutulog? Nagtataasan ng balahibo ko oh. Best, panaginip lang yun. Minsan naman nagkakaroon tayo ng masamang panaginip. Mag-pray ka na lang para maayos ang tulog mo. Basta ako inaantok na talaga eh. Aalis pa tayo bukas. Dapat fresh tayo. Tulog na. Hindi na nga dinalaw ng antok si Vanessa. Mas nangingibabaw sa kanya ang takot na baka kapag natulog siya at bumalik sa panaginip niya ang matanda, baka tuluyan na siyang hindi magising. Noong nagising na ang kaibigan niya, baka sa mga mata ni Vanessa ang puyat. Sinabi nga ni Marge na matulog na muna siya bago sila lumabas para may lakas pa siya. Pero ayaw na talaga ng dalaga. Hindi rin sila natuloy sa iba nilang pupuntahan dahil nga nahihilo na si Vanessa. Hindi niya kayang pilitin ang kanyang sarili. Umuwi na lang siya at doon nagbabaka sakali na makatulog. Pero gaya nga ng mga nakaraang gabi niya, kusa siyang nagigising ng alanganing oras kahit pa hindi siya dinadalaw ng masamang panaginip. Basta, kahit na anong himbing ng tulog niya, talagang kusa siyang gigising ng bandang 3:00 o kaya ay 4:00 ng madaling araw. Minsan nga, naikwento niya yon sa kanyang kapatid. Devil's Hour? Hindi naman totoo yun, no? Ano ko, demonyo na tinatawag nila ng ganyang oras? Baka may problema lang ako sa pagtulog nito. Baka ano lang to? Ano ba yun? Insomnia? Sinabi sa kanya ng kanyang kapatid na hindi naman daw normal na palaging gano'n na siyang nagigising. Ibig sabihin lang daw noon ay may nangyayaring kakaiba. Ang tanong ay kung ano yun. Hindi naman naniniwala si Vanessa sa mga kakaibang bagay, kaya para sa kanya, kaya yung ipaliwanag ng siyensya. Sinubukan niyang bumili ng mga gamot na pampatulog. Nakakatulog siya, pero sadyang katulad lang din ng mga nakaraang ganong oras talaga siya nagigising. Malaking epekto nun sa kanya, lalo na sa kanyang trabaho. Madalas kasi na para siyang lutang kausap. Minsan, mahina na siyang makaintindi. Ginagawa niya na nga lang yung katatawanan para naman hindi maging seryoso lahat ng bagay. Isang araw, pumunta na naman siya sa bahay ng kanyang kaibigan. Wala si Marge dahil ang sabi, may inaasikasong araw ito at kasama ang nobyo nito. Dito na lang po muna ako, Lola Saming. Hintayin ko na lang po si Marge. Uuwi din naman yun siya mamaya. Mas komportable kasi ako dito eh. Saka ang tahimik din po. Siguro mamaya na lang din ako kakain kasi wala pa namang ulam. Hindi na po ako nag-chat kay Marge. Alam naman nun na nandito ako pag ganito na wala akong pasok. Tapos wala akong ibang pupuntahan. Oo, basta ayusin mo lang yung kalat ng pinagkainan mo ha. Baka mamaya umuwi si Marge kasama pa ata yung boyfriend niya. Mamaya na po. Nakakaramdam ako ng antok eh. Sana naman maging maayos na tulog ko ngayon kahit na nasa sofa lang ako. Malambot naman po dito. Ako na pong bahala dyan. Baka mamaya pa po sila uuwi. Hindi naman mahaba yung tulog ko eh. Ay, ano lang pala. Iidlip lang. Basta pinagsabihan na kita. Opo, kalma ka lang po Lola Saming. Akong bahala po dyan. Chill lang tayo. Malilinisan din po yan. Sa ngayon, tulog na po muna tayo. Itinaas ni Vanessa ang paa niya. Natamaan niya pa nga ang rosaryo na nasa gilid. Nahulog yon, pero hindi siya nag-abala na pulutin man lang yon. May mga kalat ng pagkain, mga chichirya na kinuha niya sa kwarto ng kanyang kaibigan. Hindi niya pa nga alam kung pwede ba yung kainin. Nilalanggam na nga ang sala, na dating hindi naman. Kasi may mga pagkain at kalat din sa ilalim ng sofa na inilalagay ni Vanessa. Nakatulog ang dalaga hanggang sa nakapanaginip siya ng kakaiba. Sa kaparehas na pwesto niya, nakahiga siya sa sofa. Sa loob mismo ng bahay ni na Marge, may nakita siyang matandang nakabelo sa harapan niya. Nagpupumilit siyang gumising o kaya ay bumangon.
pero hindi niya magawa. Habang papalapit sa kanya ang imahe ng matandang babae, naninikip ng sobra ang kanyang dibdib. Hindi siya makasigaw. Walang boses na lumalabas sa bibig niya. Nilapitan siya ng matanda. May pilit na ipinapasok sa kanyang bibig. Pinapalunok sa kanya ang mga plastik, mga kalat na kung saan-saan lang din ito kinukuha. Umiiyak na si Vanessa. May pagmamakaawa sa kanyang mga mata pero walang pakialam ang matanda. Ramdam din ng dalaga na nagsusugat na ang kanyang labi sa mga pilit na pinapakain sa kanya. Maya-maya pa, bigla siyang nagising. Tagaktak ang pawis. Ay grabe, yun na naman yung panaginip ko. Nakakatakot naman. Bakit ba hindi ako tinatantanan ng matanda na yun? May masama ba ako nagawa sa kanya? Wala naman akong inaagrabyadong tao para makaranas ako ng ganito kalala na pagdurusa. Ang sakit ng sikmura ako. Gusto pa sanang pigilan ni Vanessa ang sarili niya para sa banyo na siya sumuka nung nasuka siya sa sahig ng sala. Laking gulat niya noong mga basura ang sunod-sunod na lumabas sa kanyang bibig. Sinusuka niya yung iba't ibang klase ng basura. Mga balat ng chichirya, mga plastik ng pinagkainan niya, pati yuping lata, lahat ng mga klase ng basura. Sunod-sunod yon. Hindi na niya alam kung anong gagawin niya. Pati yung luha na lumalabas sa mga mata niya, kulay itim na parang amoy kanal. Akala niya ay katapusan na niya noong muli siyang nagising. Dumating kasi ang kanyang kaibigan kasama ang nobyo nito. Hoy, ano nangyayari sa'yo? Umiiyak ka dyan. Okay ka lang ba? Buti na lang dumating kami. Tulog din si Lola eh. Hindi ka siguro na narinig na umiiyak ka dyan. Totoo na ba to? Gising na ako? Totoong gising na ako? Sa totoong buhay na ba to? Hindi ba ako susuka ng basura? Ano ba nangyayari sa'yo, Bes? Nasisiraan ka na ba ng bait? Malamang nasa totoong mundo ka. Ano ka ba naman? Natulog ka lang at nanaginip, hindi mo na alam yung reality? Nanaginip ako nung una, may matanda na sinusuksukan ako ng basura sa bibig. Tapos nagising na ako noon, pero nakatulog ako ulit. Nanaginip ako na sumusuka naman ako ng basura. Grabe ang kilabot ko, Bes. Ano yun? Parang nagising ka sa isa pang panaginip? Ganun yata. Hindi ko alam. Grabe. Naiiyak ako. Sobrang sama ng panaginip kong yun. Baka naman sa susunod dito hindi na talaga ako magising. Para natuloy ako nababaliw. Magsimba ka kaya, no? Baka napanaginipan mo yung mga basura kasi ang daming basura dito sa may sala. Ayan, no? Yung pinagkainan mo. Hindi ka ba nagtataka? Parang ako kasi nagtataka na eh. Minsan yung napapanaginipan mo nangyari na sa totoong buhay. I mean, ganyan. Nakapanaginip ka ng basura tapos natutulog ka na may basura kasi sa paligid mo. Baka kaya ganun ang panaginip mo. Akala mo sobrang sama kasi parang totoo. Kasi pagising mo, totoo na makalat. Di ba minsan kasi yung utak natin ipinapakita kung ano yung meron sa paligid habang tulog ka? Parang dati nung nanaginip ako, nalaglagan ako ng bola sa ulo. Tapos nalaglag pala sa ulo ko yung takip ng bote. Hindi eh. Kakaiba talaga. Ewan ko. Basta hindi ko alam paano ko ipapaliwanag. Ang alam ko lang, kakaiba yung pakiramdam. Baka ganun nga kasi yun. Dapat siguro kapag natuto kang maglinis bago matulog hindi ka na makakapanaginip ng masama. Hindi mo ba napansin yun? Kasi naman, Bes, lagi mo nalang tinutulugan yung gawain mo. Sino naman yung nagpaparusa sa akin sa panaginip ko? Ewan ko rin. Baka yung naiinis na sa ginagawa mo. Tulungan mo na nga lang ako maglinis. Nakakaya tuloy, ang daming kalat. Sabi ko naman sa'yo, kapag kakain ka, lilinisan mo kagad. Maglilinis naman ako pagising ko pa sana. Kaso kakaiba naman yung dahilan kaya bigla ako nagising. Ang sakit sa ulo. Ang sakit din sa puso. Ay, ano ba naman yan? Sino bang may galit sa akin kaya nagkakaganito ko? Nawawala na sa sarili niya si Vanessa dahil akala niya yung realidad niya pwedeng isang panaginip lang pala. Lalo na kapag nananaginip siya, totoong totoo. Umabot ng ilang buwan na ganon si Vanessa. Nagiging sakiti na rin siya dahil lagi siyang puyat.
Laging tulala, pero pinipilit niyang sinasabi sa sarili na wala lang yun. Dahil baka mas malala pa ang mangyari kapag nagpatalo siya sa takot at sinasabi ng ibang tao tungkol sa kalagayan niya. Kahit na gano'n na ang nangyayari sa kanya, hindi niya pa rin binabago ang kanyang sarili. Madalas na wala pa rin siyang modo, lalo na kapag kasama niya ang kaibigan niya o kapag naroon siya sa bahay nito. Minsan pa nga, nakatapak siya ng dumi ng aso sa labas. Kinuskus niya lang sa simento ang tsinelas niya at noong nasa bahay na siya ng kaibigan, ipinasok niya yon sa loob. Dumiretso siya hanggang sa kwarto. Hinubad niya ang tsinelas saka siya sumampa sa kama. Hindi niya alam o hindi niya pinansin na may dumi pa ng aso sa paa niya. Naipunas niya yon sa sapin ng kama. Ang baho naman, bakit ganon? Kakaiba ang amoy. Parang amoy tae ba yun? Basta ang baho. Hindi ako umutot ha. Baka pagbintangan mo na naman ako. Di naman masakit tiyan ko eh. Pinasok mo ang tsinelas mo? Yan yung gamit mo sa labas, di ba? Oo, pero pinagpagan ko yan doon sa basahan sa labas. Wala kasi ako makitang tsinelas dito eh. Hindi ko makita yung tsinelas ko. Wala na yung mga buhangin. Malinis din naman yan kasi wala naman ako nadaanan na basa kanina. Andun yun sa likod, nilagay mo yun doon, di ba? Hindi ko na kinuha doon kasi akala ko naalala mo na doon mo yun iniwan. Baka naman ito yung mabaho. Ha, oo nga. Ano to, nakaapak ka ba ng tae? Ito oh. Ay grabe, sakit sa ilong ng amoy. Inalis ko na yun eh. Kinuskus ko sa may semento kanina. Baka yung amoy lang yung naiwan yan. Minsan kasi ganun yun, di ba? Pero wala na yan, malinis na yan. Hindi, meron pa yan sa gilid. Ito nga yung mabaho. Grabe naman, Bes. May tubig naman doon sa gilid. Sana bago ka pumasok, hinugasan mo na lang muna to. Diretso pa talaga sa kwarto. Maaamoy mo naman to kung mabaho eh. Labas mo na pala, tapos paabot ako ng tsinelas ko. Uy, chocolate! Bigay ito ng jowa mo? Sa akin na lang to ah. Bawas naman na to eh. Lagi kanyang binibigyan ng ganito no. Ay, muntikan pang mahulog. Buti nasalo ko. Baka mamaya sabihin mo na naman ayaw mo nang may kumakain sa higaan mo. Pagalitan mo pa ako. Bes, sa sunod naman wag mo ipasok yung tsinelas mo dito sa bahay. Lalo na ginamit mo yun sa labas. Magpaa ka na lang kung hindi mo makita tsinelas mo. Kasi malinis naman sahig namin eh. Ngayon lang naman ako nakatapak ng tae. Kahit ba may tae yan o wala eh. Wag mo ipapasok kasi ginamit mo sa labas. Malaman pa yan ni Lola. Ayaw ni Lola lang ganun eh. Kasi malas daw yung ganun. Yung malas at dumi sa labas, may papasok sa bahay. Ang dami talagang paniniwala ng matatanda. Hindi na naman mapagsabihan si Vanessa. May mga dahilan na naman siya. Kung ano-ano na nga ang nararanasan niya, hindi pa niya rin mabago-bago ang sarili niya. Naniniwala pa rin kasi siya sa sarili niyang wala siyang masamang ginagawa at yung sa mga asta niya, ganun lang daw siya kapag sobrang komportable siya sa isang tao. At hindi niya naman daw yun ginagawa sa ibang tao. Sa kaibigan nga lang daw niya. Noong sumapit na ang gabi, nasa kwarto lang si Vanessa. Maya-maya lang din ay dumating ulit ang kaibigan niya. Napatakip pa nga ito ng ilong matapos na makaamoy ng hindi kaaya-aya. Bes, uwi ka na muna sa inyo. Doon ka na lang muna matulog kasi pupunta ang jowa ko rito mamaya. Ano ba yan? Ako yung nauna rito. Sabihin mo sa kanya, sa susunod na lang siya pag may pasok ako sa work. Minsan lang naman kamo sa isang linggo kung makitulog ako. Lagi ka naman nasa bahay. Doon ka na lang muna matulog sa inyo. Ang baho talaga ng kwarto ko eh. Bakit ganun? Baka may tae yung paa mo. Ano to? Sabi na nga may tae dito eh. Tayo ka dyan. Magpapalit ako ng sapin. Ayoko ng ganito. Best naman eh. Alam mo naman na maarte ako sa mga ganitong bagay, di ba? Hindi naman yung tae, no? Di ba kumain ako ng chocolate kanina? Malamang may nahulog ako. Kanina kasi nahulog yung hawak ko. Kaya dyan napunta, kumalat. Saka konti lang naman yan. Okay lang yan, di naman yan nakakamatay, no? Hindi yan chocolate, ang baho oh. Sa susunod naman, Bes, tignan mo naman yung paa mo. Alam mo, naiinis na ako ha. Ang cute mo naman mainis. Sige na nga, uuwi na ako at baka kayo pa ng jowa mo mag-away. Saka na lang ako balik dito pag wala na jowa mo. Baka magselos pa yun sa akin bigla eh. Eme lang. Basta chocolate lang yan. Di yan tae ng aso. Paglabas ni Vanessa, naabutan niya pa si Lola Saming na nakaupo sa sofa.
Napatingin lang ito sa kanya matapos niyang magpaalam na uuwi na siya. Akala ng matanda doon siya matutulog, pero sinabi ni Vanessa na pupunta raw ang nobyo ng kanyang kaibigan. Nagbiro pa nga siya na hindi naman daw pwede na tatlo sila sa loob ng kwarto. Tumatawa pa siya na para bang siya lang talaga ang masaya sa pinagsasasabi niya. Nung nakauwi na siya sa bahay nila, nakaramdam na siya ng antok. Dalawa pa lang silang nasa bahay ng nanay niya dahil yung mga kapatid niya ay nasa paaralan pa at nasa trabaho naman ang isa pa. Sana naman hindi na masama panaginip ko ngayon. Baka talaga matuluyan na akong mabaliw nito pag nagkataon. Sinubukan ulit ng dalaga na matulog. Pinipilit niya ang sarili niyang paniwalain na walang masamang panaginip na magaganap. Ngunit hindi yon ang nangyari. Nakapanaginip siya na ang daming aso. Galit na galit, mga naglalaway at handang umatake sa kanya. Pinilit niya ang sarili niyang tumakbo para makatakas. Umaakyat pa siya ng poste at maging sa mga bubong. Bigat na bigat siya sa katawan niya katatakbo sa mga aso. Nung nakatakbo siya, nahulog siya sa isang kanal na sobrang daming dumi ng aso. Unti-unti siyang nilulubog. Amoy na amoy niya ang baho. Nalalasahan niya rin ang dumi ng aso. Umiiyak na rin siya kahihingi ng tulong at ang umabot ng kamay niya ay yung matandang babae na nakabelo. Biglang nagbago ang panaginip niya. Nakikita niya ang sarili niyang nakahiga sa kama. Sinasakal siya ng matanda. Nagpupumiglas ang katawan niya pero walang laban. Paulit-ulit niyang naririnig na binibigkas ng matanda na tutuluyan na ang buhay niya. Nagmamakaawa si Vanessa. Sinasabi niyang ang dami niya pang pangarap sa buhay. Bata pa siya para mawala sa mundo. Pabigat ng pabigat ang paghinga ni Vanessa. Pakiramdam niya ay mamamatay na siya. Mabuti na lang ginising siya ng kanyang ina. Iyak siya ng iyak dahil takot na siyang matulog. Napaghinalaan pa nga siya na gumagamit ng pinagbabawal na gamot dahil yung mga kwento niya, hindi naman daw yun nararanasan ng normal na tao. Simula nun, hindi na siya makalabas ng bahay dahil dagdag pang kada makakakita siya ng babaeng nakaitim, iniisip niya na yung matanda sa panaginip niya at gusto na siyang patayin. Dahil hindi na siya bumibisita sa bahay ng kaibigan niya, si Marge na lang ang bumibisita sa kanya. Bes, okay lang ba pumasok sa kwarto? Oo naman. Ako nga diretso lang sa kwarto mo eh. Kahit sa parte ng bahay niya, kapag gusto ko pumasok, pumapasok ako. Doon lang ata ako di makapasok sa kwarto ni lola mo. Amoy kasi matanda eh. Joke lang. Baka magalit sa akin si Lola Saming. Baka kahit na hindi yun umiimik biglang umimik. Nahihiya kasi ako pumasok basta-basta kahit magkaibigan tayo. Malinis naman tong paa ko. Nagugas ako sa CR kanina. Upo lang ako sa kama mo. May dala pala akong prutas para sa'yo. Kaso nandun sa may kusina Makakatulong daw yun para makatulog ka na maayos. Ano ka ba? Bakit ba nagpapaalam ka pa sa akin? Pwede mo naman gawin kahit na ano. Kung ako nga 'di ba, basta nasa bahay niyo ko parang bahay ko na rin. Dito sa amin, hindi kasing laki ng bahay niyo pero pwede mo naman gawin yun. Sinabi ko nga na hindi ako sanay, 'di ba? Sa kanila respeto ko kayo, tsaka itong bahay ninyo. Ayoko nang bigla-bigla na lang akong kikilos dito nang hindi nyo alam. Ayoko naman bigla ko na lang gagalawin yung gamit nyo o gamit mo. Magkaibigan tayo, pero ayoko na maging walang modo. Ako ba walang modo? Sa totoo lang, medyo. We, di naman ako bastos no? Hindi lang ako nagsasabi sa'yo kasi ayokong sumama ang loob mo. Tsaka hindi kasi ako marunong magalit, sa totoo lang. Ano bang ginagawa ko na hindi maganda? Marami. Pinagtitiisan ko lang. Alam mo, wala namang problema sa akin kung pumasok ka sa bahay. Kaya nga ako nagbigay ng susi sa'yo. Wala rin problema sa akin kung komportable kang kumilos sa bahay. Pero minsan kasi sumusobra ka na Akala ko pa naman kapag nag-edad tayo, marirealize mo yung mali mo. Kaso, ako rin may kasalanan. Hindi kita mapagsabihan kahit na hindi ka rumirespeto ng boundaries. Sister naman ang turing ko sa'yo. Kasi nga mabuti ka namang kaibigan talaga. May mga ayaw lang talaga akong ginagawa mo. Gaya na lang nung nakaraan na bigla kang nagpapasok ng tsinelas. Tapos isa pa sa ayaw ko, yung kapag hindi ka nagliligpit ng pinagkainan mo.
Nasa bahay ka pa rin naman ng ibang tao. Kaya makikisama ka pa rin. Hindi ka naman galit sa akin. Baka kaya sinasabi mo yan para hindi na tayo maging magkaibigan. Baka sinasabi mo na to para ipaalam sa akin na wag na akong pupunta sa bahay nyo. Akala ko kasi ganun yun kapag komportable ka sa isang tao eh. Sa kaibigan mo. Akala ko ganun yung pamilya. Hindi mo naman ako iniintindi, Bes. Hindi naman ako galit sa'yo. Saka pwede ka pa rin sa bahay. Ang hindi lang, yung mga nakasanayan mong mali. Dapat maging open tayo sa isa't isa. Dapat maging matured na tayo na tanggapin kung ano yung dapat na baguhin natin. Kaya nga tayo magkaibigan. Kung komportable ka sa bahay, dapat komportable rin akong sabihin kung ano yung ayaw ko. Doon lang ba sa pagliligpit? Sige, magliligpit na ako. Simula ngayon, maglilinis na rin ako. Marami pa. Yung paggamit mo ng personal kong gamit. Yung sabon. Meron na ako doon binili para sa'yo. Hindi mo naman ginagamit. Kasi kahit naman mag-BFF tayo, kahit na alam natin yung sikreto at baho ng isa't isa, hindi naman yung dahilan para gumawa ng hindi gusto ng isa. Respeto ba? Yun ang gusto ko malaman mo. Sa totoo lang, awang-awa nga ako sa iyo eh. Di ba nga, sabi ko, pakonsulta ka dun sa friend ni mama na doktor. Kaso sa Manila naman yun. Pero pwede naman kitang samahan dun. Ayoko, ang mahal dun. Libre ko nga, di ba? Pag-isipan ko na lang, ayoko rin ng malaking gastos eh. Nakakahiya kaya yun, no? May hiya pa ako kahit konti, lalo kapag ganyan sa mga doktor na usapan. Takot din kasi ako magpa-check up. Ano pa bang nangyayari sa'yo nitong mga nakaraan? Yun pa rin nga. Yung lagi ako nagigising ng 3 a.m. tapos di na ako makakatulog. Nung nakaraan naman, napapanaginipan ko na naman yung matandang babae. Ang pinagtataka ko talaga, bakit lagi na lang kapag yung matandang babae ang napapanaginipan ko, parang totoong nangyayari siya. Talagang kapag sinasakal niya ako, ramdam ko talaga hanggang sa paggising ko. Kausapin mo kaya siya? Sino? Yung matanda sa panaginip ko? Ano ko, baliw? Bakit? Pwede naman yun ah. Pwede mo bang kausapin yung nasa panaginip mo? May nabasa kasi ako nun na pwede mo raw kausapin yung tao sa panaginip mo. Isa na dun, kunwari may humahabol sa'yo. Di ba? Minsan ganun ang panaginip natin. Pwede mo raw yun kausapin at tanungin. Baka kaya lagi siyang nasa panaginip mo. May gusto siyang ipahiwatig sa'yo. Baka may gusto siyang malaman mo. Hindi mo naman yun malalaman kung hindi mo siya tatanungin. Ayoko nga, nakakatakot naman yun. Baka mamaya sabihin nun gusto niyang makuha yung katawan ko, ipapalit niya kaluluwa niya. Malamang, hindi naman niya yun magagawa kung hindi ka papayag. Try mo lang siyang kausapin para alam mo kung ano bang kailangan niya sa'yo. Hindi ka naman kasi naniniwala sa mga ganito eh. Pwede nga tayo magpunta sa albularyo kung gusto mo. Ayoko, di naman totoo yung mga albularyo na yan. Sana wala nang sakit mga tao kung totoo siya. Iba naman kasi ang ginagamot nila. Yung mga parang mga kulam, mga ganon. Baka mamaya nakulam ka na eh. Wala naman akong kaaway, no? Doon nga natin malalaman kung magpapatingin ka. Wag na. Gawin ko na lang yung sinasabi mo pag napapanaginipan ko na ulit yung matanda na nagpaparusa sa akin. Ano naman kaya ginawa ko masama sa kanya, di ba? Kasi hindi naman ako masama sa mga matatanda eh. Wala talagang alam si Vanessa kung ano bang atraso niya sa babae na nasa panaginip niya. Ilang linggo na rin namang hindi niya yun napapanaginipan, pero takot na takot pa rin siyang makatulog. Kahit na gusto niyang maging matapang na harapin ang babae, alam niyang mangingibabaw ang takot kung sakali man na mapanaginipan niya ulit ito. Kahit na hindi masama ang mga panaginip niya, para bang kusa na ring pinapaalala sa kanya yon ng kanyang utak, kaya wala siyang kapayapaan. Naaawa na sa kanya ang pamilya niya, pero wala rin naman silang magawa. Hanggang sa isang araw, naisipan ni Vanessa na bumisita sa bahay ng kanyang kaibigan. Ilang buwan na rin ang lumipas nung huling pumunta siya. Gusto niya lang ding libangin ang sarili niya, lalo na at umiiwas siya sa mga kapitbahay nilang walang ibang ginawa kundi ang husgahan siya. Hello po, Lola Saming! Tagal mong hindi nagpunta rito ah. Kumusta ka na? Opo, nakakahiya po kasi lumabas. Napagkakamalan pa nga po akong adik. Kulang na lang ipa-drug test nila ako para paniwalaan na hindi ako gumagamit. Ganito lang itsura ko kasi hindi nga po ako nakakatulog. Nagpa-doktor ka na ba? Nung nakaraan po,
Pero gamot lang naman ang nirekomenda sa akin. Sabi nga nila, magpatingin daw ako ng utak ko, baka daw stress ako o may sakit ako. Hindi naman ako nababaliw. Sadyang hindi lang ako makatulog. Andyan po ba si Marge? Wala. Pero sabi niya, saglit lang daw uuwi rin siya. May binili lang ata sa labas. Hindi ka pa papasok sa kwarto niya. Mamaya na lang po pag uwi niya. Saka basa po yung paa ko eh. Naghugas kasi ako dyan sa labas. Baka bagong palit yung sapin niya. Bumaho pa kapag nagkataon. Hintayin ko na lang po siya rito. Dito ka ba matutulog? Opo sana, kung makakatulog nga ako. Makakatulog ka niyan. Basta ayusin mo lang yung dapat na maayos. Madalas na hindi nakakausap ni Vanessa ang matanda dahil hindi ito palakibo. Pero ngayon, parang maayos na silang dalawa kahit na paano. Nung araw na yon, nakita na may pagbabago kay Vanessa. Yun lang ata ang unang beses na nakita ni Lola Saming ang dalaga na nagkusang magligpit ng pinagkainan niya. Simula kasi nung maging magkaibigan ang dalawa, kada makikikain si Vanessa, hinahayaan niya lang ang kaibigan niya na magligpit. Kaya nga kapag siya lang ang mag-isang kumakain, hinahayaan niya lang sa lamesa hanggang sa si Marge na ang magliligpit nun. Hindi naman kasi nagagalit ang kaibigan niya, kaya tumagal na akala niya ay ayos lang. Ngayon, kusa na siyang kumikilos kahit na hindi na siya pagsabihan. Nakamasid lang naman si Lola Saming. Ako na lang maghuhugas ng plato. Okay na yan, Bes. Ako na bahala. Ay yan pala, basura yan, pasuyo na lang ako. Tapon mo na lang. Hindi na, ako na. Ikaw na lang bukas. Kasi kamo, di ba dapat nakatulog ka na muna sa bahay? Hindi ka pa nakakatulog. Kahit pala sa bahay niyo, hindi ka talaga nakakatulog eh. Sa totoo lang, hindi naman ako naniniwala sa ganyan. Sinabi ko lang yun noon kasi nga ayoko maghugas ng plato. Alam mo, kasi kilala kita. Hindi ka naniniwala sa mga pamahiin. Sure ka ba na ikaw na maghuhugas? Bahala ka dyan, papasok na ako sa kwarto mo. Oo nga. Basta yung paa mo ha. Huwag kang sasampa sa kama na marumiyan o kaya basa. Opo, madam. Pagpasok pa lang ni Vanessa sa kwarto ng kanyang kaibigan, pakiramdam niya ay hinihila na siya ng antok. May takot siyang nararamdaman na baka masama na naman ang panaginip niya, pero hindi na niya mapigilan ang sarili niya. Matagal na rin naman niyang nais na makatulog ng maayos. Yung walang iistorbo na masamang panaginip o kusa siyang magigising ng 10 oras ng gabi. Nakatulog nga agad ang dalaga. Sa panaginip niya, nasa isang lugar siyang hindi pamilyar sa kanya. May halong takot, pero hindi klase ng takot na nararamdaman niya noon. Maya-maya pa, nakita niya ang imahe ng matandang babae. Gaya nga ng sinabi ni Marge sa kanya, hinarap niya ang takot na nararamdaman niya para kausapin ang matanda. Hindi niya ito mabosesan, pero alam niya at naiintindihan niya ang sinasabi nito. Walang halong galit, walang halong pananakot ang usapan nilang yon. Tinanda ang maigi ng dalaga ang mga sinabi sa kanya at noong nagising na siya, umaga na. Hala, nakatulog talaga ako. Straight, hindi ako nagising ng 3 a.m. Hala, grabe. Ang gaang sa pakiramdam. Ay, nakakagulat ka naman. Akala ko naman kung ano nangyayari. Bes, nakita ko ulit yung matandang babae na nagpapahirap sa akin noon sa panaginip ko. Nakapag-usap kaming dalawa. Ay, talaga ba? Ano sabi niya? Sabi niya sa akin, hindi raw siya mawawala sa panaginip ko kapag kailangan niya magparamdam sa akin. Ang sabi niya pa, magbago na raw ako at mukhang nakikita naman niyang may pagbabago sa akin. Kilala mo ba siya? Hindi eh, pero sabi niya kilalang kilala niya raw ako. Malalaman at malalaman niya kung may gagawin akong hindi maganda. Feeling ko nga alam mo yung pinaparamdam niya sa akin na baguhin ko yung ugali ko na walang modo? Kasi sabi niya, magbigay ako ng respeto sa mga taong nakakasalamuha ko, kahit daw sa taong pinaka-close ko. Kasi lahat daw ng tao dapat respetuhin kung ano ang ayaw at gusto nila. Alam mo ba na ikaw yung naalala ko sa totoo lang? Oh, bakit naman ako? Kasi 'di ba, sabi mo sa akin, kahit na sobrang close na natin, dapat galangin ko yung boundaries. Baka yun yung dahilan din kaya ako nababangungot. Baka mamaya may bantay kang hindi ko nakikita Tapos akong inaaway para maiganti ka. Grabe ka naman. Wala naman, no? Baka kasi gano'n naman talaga ginagawa mo kahit na hindi sa akin.
Para siguro matuto ka rin. Siguro wag mo nalang gagawin yung dati mong gawain para hindi ka na niya balikan. Hala ka, sige, ikaw rin. Hindi ka raw niya lulubayan, no? Baka isang mali mo lang, dalawin ka ulit na sa panaginip mo. Ayoko na ah. Natatakot na nga ako eh. Saka sabi ko sa kanya, promise magbabago na ako. May realization din naman ako. Kasi baka nga pahiwatig niya yung mga bangungot ko nun. Kasi naaalala ko nung pinakain niya ako ng basura, tapos sumuka ako ng basura. Eh di ba nga ang dami ko laging kalat di nililinis? Kasi alam ko lilinisin mo. Akala ko kasi kapag ganito ugali ko, dapat tanggapin ako. Yun pala, dapat palang baguhin. Sorry ah. Wala na yun sa akin. Basta ang alam ko ngayon, may natutunan ka na. Magbabago ka na. Yung pagbabago naman ang gusto ko eh. Hindi na kailangan balikan pa yung tapos na. Sorry talaga kung andugyot ko. Sorry talaga bes kung wala akong modo ha. Kapag hindi ko napapansin ang sarili ko, kunwari ginagawa ko yung ayaw mo o kaya nawawala na ako ng respeto, sabihan mo ko ha. Ikaw na magsabi sa akin, wag mo kimkimin. Baka yung matanda pa sa panaginip ko magpaalala sa akin eh. Oo naman. Sana makatulog ka na ulit na maayos, ano? Sana bumalik na yung dati mong katawan. Hindi yung ganyan na mukha kang ang adik kasi laging walang tulog. Tunay na masaya si Vanessa sa nangyari sa kanya. Lalo na sa naging magandang kinahantungan ng pakikipag-usap niya ng maayos sa babaeng nasa panaginip niya. Yun na rin ang simula ng pagkakaroon niya ng maayos na tulog. Nabawi-bawi na rin niya ang ilang buwan na lagi siyang puyat. Sa totoo lang, naging masaya na siya na ganon ang nangyayari sa kanya. May natutunan din naman siya, lalo na kapag nasa bahay siya ng kaibigan niya o nasa ibang bahay siya. Alam niyang hindi porket tinanggap siya, aasta na siyang parang siya na rin ang may-ari ng bahay. Minsan pa, nasa bahay siya ni Vanessa. May dumating na namang mga padala galing sa ibang bansa. Bes, uwi na ako. Ha? Akala ko dito ka matutulog. Di na. Para namang ginawa kong bakasyonan tong bahay niyo. Huwag ka na boda umalis. Para kapag binuksan mamaya yan, pumili ka na ng iuuwi mo. Nakakahiya naman po. Aba, ngayon ka pa talaga nahiya. Sige na, hindi ka naman dadalawin na matanda sa panaginip mo. Alam niyo po, kinuwento mo, Bes. Hindi, malamang. Matanda ako, pero hindi ako bingi. Naririnig ko kayo kapag yun ang pinag-uusapan ninyo. Ay, ang mga kabataan talaga. Sige na, buksan na natin yan. Hayaan mo na kung anong oras darating si LV. Nagtawanan lang sila dahil totoo rin naman na lagi nilang pinag-uusapan ang matandang babae sa panaginip ni Vanessa. Ang hindi nila alam, si Lola Saming ang matandang babae na yun. Hindi niya inamin na siya ang pumapasok sa panaginip ni Vanessa. Kinulam niya kasi noon si Vanessa dahil sa pag-uugali nito. Kapag nakikita niya na nahihirapan ang apo niya sa mga pinaggagawa ng kaibigan nito, wala naman siyang masamang intensyon. Ang gusto niya lang ay matuto si Vanessa para hindi tumagal na palaging si Marge ang umiintindi. Mabuti na lang at nagbago rin naman ang dalaga. Sa paglipas ng panahon, naging maayos ang samahan ng magkaibigan. Nawala na rin sa isip ni Vanessa ang tungkol sa matanda dahil kusa na rin naman niyang binabago ang sarili niya para hindi mawala ang respeto niya sa iba. Sa panahong kasalukuyan, parehas ng may anak ang magkaibigan pero madalas pa rin silang nagkikita. Minsan, ginagawa na lang nilang biro ang mga nangyari noon tungkol sa pagiging walang modo ni Vanessa. Pero biruan na lang yun. Ang mas pinagtutuunan nila ng pansin ay ang kanilang mga sariling pamilya at buhay. Minsan talaga, nasosobrahan ang mga kaibigan sa pagiging komportable. Nawawala na ang respeto para lang masabing ganun ang tunay na samahan. Pero sa totoo lang, kahit na ang pinakamatalik na kaibigan na kilala ka at alam ang lahat ng sikreto mo, kailangan mo pa ring galangin ang mga bagay na ayaw at gusto niya, kahit nakabilang na roon ang pagkakaiba ninyo ng pananaw. Dahil ang tunay na pagkakaibigan ay hindi nasusukat sa tagal ng pinagsamahan, kundi sa respeto at pagpapahalagang ibinibigay ninyo sa isa't isa.
Hindi dahilan ang pagiging magkaibigan para baliwalain ang damdamin, hangganan at desisyon ng kapwa. Tandaan na ang mga salitang biro, panunukso o mga kilos na para sa iyo ay normal lamang ay maaaring nakakabastos na pala para sa iba. Kaya bilang kaibigan, matutong makinig, umunawa at igalang ang mga limitasyon ng bawat isa. Sapagkat ang pagkakaibigang may respeto ay mas tumatagal, mas tumitibay at hindi basta-bastang nasisira ng tampuhan o hindi pagkakaunawaan. Pwedeng maging komportable, pero wag itong gawing dahilan para maging walang modo na kaibigan. Kayo ba mga apo? Nagkaroon na rin ba kayo ng kaibigan na walang modo? Na kahit na anong sita ninyo ay ginagawa lang ding biro? Maaari kayong magbahagi ng inyong komento at opinyon. Naway may naihatid na magandang aral ang kwento na ito. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa palagi ninyong pakikinig mga apo.